Po Aquarius, ito na yung reading mo. April 24 to April 30. Alamin natin yung mga ganap, bali-balita, mga mensahe na dapat mong marinig. Pero itong reading na to, timeless din ito kagaya ng lahat ng readings ko dito. Kaya kahit lumipas yung mga petsang binanggit ko dyan. Kung bago ka dito, Aquarius, thank you for dropping by. Don't forget to subscribe, like, follow. At sa mga matagal na maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik, pagsubaybay, pagsuporta. Yung mga interesado sa private reading ko, tignan nyo na lang yung mga nakasulat sa description, no? Andyan lahat ng details. Ito ay general reading lamang. Hindi lahat makaka-relate dito. Pagdating sa love reading, two-way yan. Pwedeng energy mo, energy ni person yun nasasagap. Lahat ng gender welcome dito. Okay? Neutral tayo dito. Kaya pag nakakita kayo ng card na may nakasulat na gender, ano nyo na lang yun na as neutral. Kung ano yung nag-a-apply sa inyo. First card mo, the Cayman and Poppy. Second card mo, Trout and Lily of the Valley. Lumitaw na to kanina sa ibang sign. Third card, Bat and Hellebore. Hindi ko alam, tama basa ko dun sa halaman na yun. Ngayon ko lang na-encounter yan. And the Ram and Dahlia. Energies, you have dreams, purification, intuition, determination. Oops, wait lang. Ayusin ko lang itong patungan ng baraha. So, unahin natin itong mga oracle messages, oracle cards. Latag muna natin. Oops, nagpupumiglas to. Kunin natin to. Handshake. Yung handshake na yan, pwedeng pakikipagkasundo, deal, pakikipagbati, or may mamimit ka. Box. Something na matatanggap. Crown. Importansya. Respect. Ano pa? Person. Ayan, kagaya ng sinasabi ko kung may lumitaw na gender card dito. Kung anong gender to? Neutral. Hindi ko nabibigyan kung babae, lalaki kasi para lahat welcome. Kuha din tayong cards para sa maiksing love reading mo. Silip lang anong energy sa love life. Wait lang guys, meron ako aayusin ha. Wait lang ha. Ayusin ko lang yung ventilador, kaya naman pala ako naiinitan. Ayan, nakasan natin. Sana guys, yung init nakaka-sexy na lang or nakaka-ano, no? Nakakadagdag ng datong joke. Patay cards para sa energy tuloy. So, yan, energies para sa love life mo. O, meron kang honesty. Honesty! Secret! May secret admirer. Enemy. Enemy daw. Nako. Tsaka may fated dito. Charot. Ano pa? Text message. Uy. So, simulan na natin, Aquarius, ang chika. Kung ano mga lumabas sa cards. Dreams. Nananaginip ka ba lately? Yan, baka naman, kasi minsan nananaginip tayo, tapos nakakalimutan natin agad. As long as nagising ka, basta nagising ka, dapat i-recall mo yun. Kung gusto mong ma-pick up yung mga messages sa dreams mo. Kasi minsan sobrang pagod natin,
Or nakakalimutan na natin na nanaginip tayo kasi nadadivert na agad yung attention natin paggising natin, di ba? Pero pwede kasing may mga messages na ipinapadaan sa panaginip mo, Aquarius. Okay, pwedeng may mga mensahe doon, pwedeng nandun yung mga kasagutan, no? Or pwedeng may mga taong nagpapakita sa panaginip mo. Hindi ko lang alam anong significance sa situation mo ngayon, pero yan, pwedeng itong literal na may kinalaman sa panaginip. Or yung mga pangarap mo, dreams plural to So, ito yung mga gusto mong mabigyan ng katuparan. No? O, pwedeng pangarap mo para sa sarili mo, pangarap mo para sa pamilya mo, loved ones, di ba? So, may detoxification na magaganap, may purification dito. Sasalain, pipiliin, ano yung mga toxic, i-get rid. Hanggang ma-purify, maging malinis. So, halimbawa, sa FB, dami mong friends doon. Siguro mga 2,000. Hindi naman lahat yun talagang tunay na kaklose mo. Hindi naman lahat doon nakakausap mo. So, pwedeng iba dito sa inyo. Example ko lang yun pero itong pag-purify na to, pag-detox na to, pwedeng tungkol sa ibang bagay din. So, magbabawas ka ngayon. Ano lang yung mga pinaka-importante? Ano lang yung mga healthy? Ano lang yung mga positibo? Kumbaga, isusort mo, i-discard mo yung mga hindi dapat nandito. Yun yung nakikita ko sa purification. Yung purification na yan, pwedeng sa sarili mo rin yan. Pwedeng sa health. Sa mga iniisip mo. Getting rid of negative thinking. Or getting rid of unhealthy lifestyle, diet. Getting rid of mga plastic na kakilala. Maraming pwede. Okay? Basta meron kang something na sinasala dito, pinupurify. Or pwedeng ikaw yun, dumadaran ka sa purification process dahil sa mga pinagdadaanan mong mga pagsubok. Kumbaga parang pinapatatag ka, pinapatinu ka, tinuturuan ka ng leksyon. Pwede yung mga ganyan, Aquarius. So, depende na lang talaga kung ano yung nagre-resonate kung ano yung nangyayari sa inyo or mangyayari pa lang. Take note yung mga ganitong readings hindi ko kontrolado. Maaaring para sa iba, past na to. Pwedeng iba, present. Iba mangyayari pa lang. Kaya wag nyo kung etchusin pagdating dyan. Intuition. Gamitin mo yung intuition mo, Aquarius. Maaaring nga intuitive ka kasi nga may mga mensaheng pinapadaan sa panaginip mo. Sabi ko nga, nare-recall mo man yan or hindi. So, mag-pay attention ka. Pwedeng yung mga signs nandun. Okay? Pwedeng dun ka ginaguide Basta, pakiramdaman mong mabuti ito. And trust your intuition kung ano man tong nafe-feel mo tungkol dito sa situation or tao na nakakaharap mo. Ramen Dahlia, determination. Ayan na nga, you are determined. Kaya nga nandito yung dreams mo. Ito yung nagre-remind sa iyo na hindi ka pwedeng mag-quit. Ito yung nagre-remind sa iyo na pag-igihan mo pa. Diba? Magpursigi ka pa. At nakikita ko naman na ikaw ay determinado hanggat hindi mo na-achieve yung results na gusto mo or yung dreams na yan. Diba? So, nakikita ko dito ikaw ay buo ang loob mo at pagsusumikapan mo yan. Okay? Handshake, ito na yung binabanggit ko kanina. Whether ito ay transaction, deal, kasunduan, pakikipag-ayos, or meron kang mamimit, o may kikitain ka, o pwedeng may bagong makikilala, in a romantic, in a business sense, o pwedeng kaibigan, hindi ko alam, basta may stranger
At itong stranger na ito is maaaring magiging important person siya sa buhay mo or pwedeng importante itong tao na to pagdating dito sa situation mo ngayon. Okay? May marereceive ka, ito yung sinasabi ko sa'yo. Pwedeng literal na regalo since you will receive a gift. Pwedeng material, pwedeng hindi. Basta meron kang matatanggap. Okay? Ano pa? Crown. Ito yung sinasabi ko sa'yo. Honor, respect, importansya. Baka yun yung marereceive mo. Baka may mamimit kang tao. Kung halimbawa, yung mga past na nakilala mo, naging jowa mo, or kaibigan mo, hindi loyal sa'yo, hindi mo naramdaman na pinahalagahan ka, nirespeto ka, special ka. This time, itong makikilala mo, baka ito na yung mga tatamasain mo. Siya yung tao na magpaparamdam sa'yo ng ganito, ganyan. Okay? Basta meron ditong someone who is important Nirerespeto, mataas ang tingin sa kanya, kung sino man yan, ikaw man yan, yung person na nakakadil mo. Ayan, may young person dito, dealing sa dealings or relationship with a younger person. Hindi ko nalalagyan ng gender, bahala na kayo dyan. Ito tayo sa love life mo. Honesty. May nagdedemand dito ng katotohanan. Meron ding sikretong nagkakagusto sa'yo or humahanga sa'yo. Kung crush man ito, hindi ko alam. Pero meron ding enemy. Itong enemy na to, pwedeng pwedeng third party to. Karibal. Kaagaw. Someone na pwedeng mag-cause ng problema sa samahan ninyo ni person mo or ng asawa mo. Fated meeting, meron ka talagang makakatagpong tao, mamimit. Sa love life mo, lumalabas din. At sabi ko nga, pwedeng ito ay importanteng person sa buhay mo. Or magiging importante kung mamimit mo pa lang, since mamimit mo pa lang yan. Fated itong pagtatagpo ninyo. Kaya lang may kalaban So, ibig sabihin, may sagabal dito, may kaagaw ka. Meron ditong tao na, ito sa love reading, pwedeng energy mo to energy ni person mo. So, bahala na kayo mag-pinpoint. Importanteng connection to, importanteng pagtatagpo ito. Fated ito, na magkrusang landas nyo nitong tao na to. Meron ditong person na may mga gusto siyang sabihin, may mga gusto siyang i-chat, i-text sa'yo, or vice versa kung ikaw yan sa kanya. Pero alam mo yun, hindi naman sinisend. Nandun yung nagko-compose siya ng mensahe niya, pero hindi naman niya magawang isend. Hindi ko alam kung anong reason. Anong pumipigil, bakit hindi masabi yung mga dapat sabihin. So, bakit hindi mag-reach out na lang, di ba? Hindi ko alam So, baka ikaw alam mo, Aquarius. Tingnan mo natin iba pang cards, tarot cards mo. Baka natutorpe, di ba? Nahihiya. Or na-intimidate, di ko alam Ano man reason nito? Or takot sigurong ma-reject, takot ma-ignore, ma-scene mode. Hindi ko alam. Or walang lakas ng loob, hindi ko alam Okay. Meron kang earth sign energy. Taurus, Virgo, Capricorn. Pwede rin may fire, Aries, Leo, Sagittarius. Malakas sa energy ng fire signs.
Pwede rin may Pisces. Ay, nakalabas yung Bobelya. Ito natin. Oy. Bobelya is real. Pwede rin may Capricorn. I know, Scorpio, correction. Sa bottom ng deck mo may Scorpio. So, pwedeng may ending dito. May ending, and new beginning. Yun naman ang indication ni Death card. Diba? Meron lang ako na sense dun sa Death card na dapat pag dumating yung time na yan, dapat handa ka na. Yun lang yung na-feel ko dun, Aquarius. Whether you like it or not, kasi darating yun eh. So, dapat prepared ka na pagdating ng time na yun, kung ano man yung pangyayari na yun. Pagbabago, ending. Meron talaga energy dito ng mas bata, whether ikaw yung mas bata, or yung person na nakakadil mo, mas bata. O pwedeng literal na anak, kapatid, nakababata eh. Or student. Someone na very, very, very curious, very resourceful. Yan. Hirap pong hugutin yung word. Mapamaraan to, madiskarte to kahit bata pa. Alam mo yun, maaga siyang kasi curious siya eh. Tsaka willing siya talagang matuto. Yun yung maganda dito sa tao na to, whether ikaw yan yung person na nakakadil mo. Ito, minsan ito ay pagle-level up ng kumbaga nag-upgrade ka, gusto mo mag-aral, o yung mga bago ka natututunan, no experience, learnings, kung ano may ginagawa mo. Pwedeng related sa career, pero pwede rin namang hindi. May conflict or competition talaga, you have the 5 of Wands, diba? Saan ko nakita yon? May kakompetensya, diba? Sinabi ko, may kalaban. Ayan, no? May toxicity, may drama dito. So, depende na lang kung papatulan mo yan. May energy ng parang nagpapagalingan or nag-aagawan. Kompetensya eh, no? Expansion ito, si Three of Wands. Okay. So, pwedeng ito ay nag-grow ka dito. Whether sa career mo to o sa personal mo, nag-expand ka, nag-grow ka pa eh. So, may room pa to grow. Yun nga, kaya gusto mo pa mag-aral, oh. Parang gusto mo mag-aral para mas lumevel up ka pa. O pwedeng ginagawa mo yan, literal na pag-aaral para makaano ka ng promotion, no? Something na gagawin mo para mas lalo ka pang maging dalubhasa. Wow, ang lalim. Maging dalubhasa dun sa iyong mundong ginagalawan. Ang lalim. Meron ditong element ng pagta-travel or long distance. Pwedeng ibang lugar, ibang bansa. Pero nakikita ko lang malawak yung opportunities para sa'yo dito. Oh, diba? Yun lang yung nakikita ko. Pwede rin may pagta-travel. Pwede yung success mo wala rito eh. Pwedeng nasa ibang lugar o nasa ibang bansa, Aquarius, or hindi dito sa ginagawa mo. Pwedeng sa ibang field, diba? Minsan ganun eh. Madidiscover na lang natin na okay, ito talaga yung gusto kong path, pero yayaman pala ako bilang makeup artist. Ano mo yun? Basta, example lang yun. Halimbawa, nag-aaral ka, chemist ka, pero yumaman ka as content creator or yumaman ka sa naging famous ka sa pagtatato. Mga ganun. Example ko lang yun. Yung kumbaga, maging open-minded ka. Broad-minded. Kasi minsan, yung oportunidad wala dito eh. Sa harapan mo, pwede nga hanapin mo sa ibang lugar. Yun lang na may ibig ko sabihin doon.
So, meron ka rin ditong Knight of Wands, which is a card ng taking action. Whether this is you need to take action, or itong person na to, si Farsan, will take action towards you. Hindi ko alam Basta may pagte-take ng action dito. Merong energy ng pauwi na, pabalik, pauwi. Or nung una, ganado, pinupursu, tapos biglang nag-back out. Nawalan ng enthusiasm, nawalan ng gana. Tapos meron ditong dreams talaga, dear. May dreams, promise, 2 card, Cayman Puppy, tapos Moon card. So, abang-abangan mo na lang yung mga dreams mo, baka may mga kasagutan dyan, mga signs, dyan ipapadaan. Pero kasi yung Moon card refers to yung mga mysteries, something that is hidden, pwedeng secrets yan. O emotions. Fears, emotions, dreams. Yung mga ini-imagine, mga pinapantasya, pwede rin. Or pwedeng you're dealing with a Pisces. O intuition mo yan. May mga bagay na nakatago dito, pero huwag kang mag-alala. Hindi yan forever hidden. Lilitaw at lilitaw kung ano yung nakatago dun sa ilalim ng tubig na yan. Aquarius. Baba. Kuha pa tayo ng cards mo. Last set ng cards para ma-close na natin reading mo. Moon! Tingnan mo! Lakas ng energy ng Moon. Pisces energy. Emotions. Dreams. Imagination. Inspiration. Intuition. Mga Shon. Daming Shon din. Lakas ng energy na yan. So, ayoko na ulit-ulitin. Redundant na. Pare-pareho yung mga mensahe dun Confirmation yan. Maliwanag ang mensahe para sa iyo na may mga ganyang paparating. Anchor, card ng stability to or pagiging stagnant. Kasi mabigat ang anchor or something na mabigat, something that is weighing you down, kung ano man yan, parang napipin down ka dyan, nabibigatan ka. Pero most likely this is stability. Something na magtatagal, o pwedeng may kinalaman sa trabaho mo, negosyo mo, or pagpapamilya. Pang long term, kaya nga sabi ko, binibuild up mo yung sarili mo dito, diba? Gusto mong mag-level up, mag-aral, mas lumawak pa yung kaalaman mo, magpakadalubhasa. Pwedeng yun. Investment yun pang long term Okay, pwedeng yun. Basta kung ano man tong bagay na to, connection, dealings, ito ay may magiging stable and pwedeng pang permanent na or pang long term na. Ayan matters of the heart. Mga bagay related sa karelasyon mo, asawa mo, special someone mo, pwedeng may paparating na love, romance. Okay? Something na magpapasaya sa puso mo siguro. A person na magpapasaya sa'yo, magpapa-inspire sa'yo, or merong mai-inlove sa'yo, or vice versa, or pareho kayong mahuhulog sa isa't isa, magkakagusto, magiging malapit. So, yan yung mga energies na na-pick up ko sa reading mo, Aquarius. Don't forget to comment, pa-like na rin, pa-share na rin tong ating reading. Take care. God bless, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.